Na-appreciate ko po dito yung mensahe ni Ma'am Nora Honor na mula sa puso ang mensahe niya po dito. Magandang gabi po, Kuya Daniel. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po ay hindi pagtatanong at gusto ko lamang pong malaman lahat ng mga kapatid natin. Kasi hindi po, parang hindi ko po maatim na hindi ko sabihin yung mga nangyari sa akin. Alam niyo po, ako isang Katoliko. Noong may kaibigan po ako na nasa membro ho ng Iglesia ni Manalo, ako po ay napasama doon sa kanila at doon ko po nakita na kapag nagpunta pala kayo doon, hiwalay ang babae sa lalaki at kailangan magkaroon kayo ng donasyon. At inantok ko ako sa totoo lamang nung pumunta po ako. At noong pumunta naman po ako dito at sinama po ako ng aking kaibigan, yung aking anak na si Joel, hindi ko po malaman yung aking pakiramdam sapagkat una pa lamang po ay nakita ko yung samahan po ninyo, yung respeto kasi pag sinabi mo respeto, andun na lahat eh. Andun na yung pagmamahal, andun na lahat yun. At dito ko lamang po nakita yun, yung respeto ng bawat isa. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo dahilan sa, hindi naman po ako, ilang beses na rin po naman akong napunta at nakinig sa mga salita ng Diyos at nakikinig po ako bago matulog kay Brother Eli. At ako po ay nakapagdesisyon. Ayaw nga pong maniwala sa akin si Joel, pero sabi ko, anak, buo sa aking puso na ako'y aanib na po sa inyong lahat. Nasa puso ko na po yun sapagkat sa totoo lamang po, dito ko lang po talaga naramdaman ng pagmamahal. At kulubin po ng Diyos na matuloy sa susunod na linggo, ito po ay hinihintay ko. At asahan niyo po na makakasama niyo po talaga ako lagi at lagi tayo magkikita. Nasa puso ko na po yun. Marami pa po akong dapat sabihin. Kaya lang, alam niyo na po, basta nanggaling mo sa puso at isipan, yun lamang po ang ipagmamalaki ko sa inyong lahat. Talagang decidido na po ako. Isa pa po, ang hindi ko lang nagustuhan kasi sa Katoliko, ang mga pari po, hindi rin po ako nagsisimba. Ang mga pari po kasi, nung unang mga nagpupunta ako sa simbahan, kapag nakikita po ako, ang sermon nila, pag nakita ko Nora Honor, nawawala na ho ng sermon na totoo para sa mga tao na dapat sabihin. At saka kung bakit kinakailangan ang mga pare ay sumali sa dapat salihan. Katulad ng mga nangyayari po ngayon, hindi ko na lang po babanggitin, pero hindi ko po gusto yata yung ginagawa nila na dapat pagkasundo nila ang mga tao, pinag-aaway pa ho nila. Yun lamang po. Kaya ako po ay totoong nagdesisyon na nakakawala na po ako dun sa pagiging Katoliko. Maraming salamat po. Salamat at salamat sa iyo, salamat sa Diyos, sa lahat. Siguro pwede kitang tawagin kapatid na Nora Honor. No? Opo, Brother Eli, opo.
Maraming salamat po sa pagmamahal na binibigay ninyo po sa akin at sa lahat ng mga kapatid natin na narito ngayon at sa kanilang bahay. Wala akong maraming masasabi ko lang, sana ingatan ka ng Panginoon, kapatid. And that's to trust God, upat He can do. At alam ko na marami ka ng dinaanan sa buhay, marami ka ng karanasan, marami ka ng nakilalang tao, hindi ka na tanga tungkol sa buhay. Maski sa relihiyon, maski sa politika, maski sa showbiz, siguro hindi ka na po pwedeng ituring na kulelat sa kaalaman sa lahat ng areas ng buhay. And you have those experiences that can prove na hindi ka pwede basta-basta lukuhin, hindi pwede basta-basta tayain, o kaya i-persuade. Salamat sa Diyos sa mga narinig kong sinabi mo. Unang-una, ay naniniwala ako ang Diyos ang tumatawag sa tao. It is God's calling that will be felt deep within our hearts. At yun ang ating mararanasan kung sinabi ni Apostol Pablo na sa ikalawang Tesalonica 2:14, ang sabi doon, Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. ayon, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo. Ang ebanghelyo talaga ang tumatawag sa tao. Yung aral ng Diyos na naririnig mo, na nagliliwanag sa isip mo, yun ang gumagawa ng paraan para matawag ang tao. At nagpapasalamat ako kasi sa aking lagay na matanda na ako, nakausap ko yung paborito ko singer. Kasi nung kasalukuyang sumisikat pa lang si Nora Honor, makasubaybay na ako sa tawag ng tanghalan. Kaming dalawa ni kapatid na Perez. Tuwing Lunes yun, siguradong nakaharap kami sa television at laging ang aming expectation, panalo si Nora sa tawag ng tanghalan. Pero kung tawag nga ng tanghalan yung matagal na kasi, bata pa rin ako noon, talagang si Nora Honor ay isang magaling na artist, isang mahusay na manganganta, mahusay na artista, mahusay siya sa larangan ng sining. Yun lang ang masasabi ko, no? Kaya kung yung araw may mga nag-aaway, yung Noranyan, saka yung Kilmanya, sabi ko, ako Noranyan ako nung araw. Hindi naman siguro magagalit sa akin si Vilma kasi sa pagiging artista, mahusay siya. Pero let us accept the fact na iba ang boses ni Nora Honor. Iba ang kalidad ng pagkasinger ang tinawag na kauna-unahang superstar sa Philippine movies. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid, at sana tuloy mo lang ang iyong pakikinig at samahan ka nawa ng Panginoon. Na-appreciate ko po dito yung mensahe ni Ma'am Nora Honor na mula sa puso ang mensahe niya po dito. Ayon sa experience at pagsusuri niya po sa aral. Kumbaga, batikang artista na po ito sa kapanahunan niya. Marami na pong karanasan ito sa buhay. Kumbaga, hindi na po ito basta-basta magluloko. Malawak na po ang kaalaman nito sa buhay. Sa makatuwid, nagsuri po ito si kapatid na Nora Honor bago umanib sa Iglesia ng Diyos. At Diyos naman po ang tumatawag sa mga tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yung aral na lumiliwanag sa isip nating mga tao. Sabi po sa ikalawang Tesalonica 2:14, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya salamat po sa Diyos.